Kumusta? Alam mo, madalas kapag naririnig natin yung salitang fundraising, parang ang bigat agad, di ba? Oo nga eh. Parang iniisip natin, isa itong hadlang, kailangan munang malampasan bago masimulan yung um, tunay na misyon. Pero paano kung may ibang paraan para tignan ito? Kasi, base dito sa mga material na dala mo, lalo na yung mga sipi galing sa The Great Adventure Fundraising as Sacred Stewardship, parang ang sinasabi iba. Susubukan nating himayin kung paano ba itong paglikom ng pondo hindi lang tungkol sa pera. Pwedeng ituring na sagradong tungkulin, parang isang adventure kasama ang Diyos. Tama. Isang pakikipagsapalaran talaga. Titingnan natin paano nababago ng integridad at ng pananaw na galing sa Biblia yung buong proseso. Sige, simulan na natin tong pag-usap. Okay, unang punto na kapansin-pansin agad sa mga source mo. Itong fundraising, hindi lang pala siya paghanda para sa misyon. Hindi nga lang. Bahagi na mismo siya. Kasama na sa calling mo. At yung integrity dito, sabi pa nga, hindi lang ito basta magandang asal, ito yung pinakapundasyon, yung bedrock, kumbaga. Oo, pundasyon talaga. Pero paano to sa totoong buhay? Lalo na kapag alam mo na mahirap na yung sitwasyon, paano isa sa buhay? Magandang tanong yan. Kasi dito pumapasok yung isang napaka-interesanteng konsepto mula sa source. Yung mga hamon sa fundraising, halimbawa, yung mga rejections o biglang nakukulang yung pondo, hindi dapat tingnan bilang failure. Okay, hindi failure. Hindi. Sa halip, itinuturing itong mga potensyal na altars of testimony, mga dambana ng patotoo. Dambana ng patutuo. Oo, parang yung pagsubok kay Abraham sa bundok Moriah, di ba? Kung saan nasubok yung trust niya bago pa ibigay ni Lord yung kailangan. So, itong mga dambana na to, ayon sa pananaw na ito, mga sagradong pagkakataon yan para lumalim yung pagtitiwala natin sa Kanya. Ito ay bago pa man dumating yung mismong provision. Hindi sila pader, parang pinto sila. Wow! Dambana ng patutuo. Grabe ang laking shift niyan sa mindset, no? Mula sa pagiging problema lang. Kaugnay niyan, may isa pang konsepto na binigyan diin, yung koinonia, partnership. Ano bang pinagkaiba nito sa usual na donor relations? Malaki. Kasi si Apostol Pablo, ginamit niya yung salitang koinonia, lalo na sa Filipos, para ilarawan yung relasyon niya sa mga sumusuporta sa ministry niya. Hindi lang sila basta nagbibigay ng pera Hindi lang tagabigay? Oo, sila ay partners in grace, mga kasama sa biyaya. Kabahagi sa misyon, may pananagutan din at kasama rin sa pagpapala. Kaya critical talaga yung pagbuo ng tunay na relasyon at tiwala. Hindi natin sila dapat ituring na parang, alam mo na, ATM lang. Okay. Hindi ATM. Hindi. Sila yung mga katuwang partners talaga. At yung pagtataguyod ng tiwala na yan, lalo sigurong importante ngayon, no? Oo, lalo na ngayon. Kasi mas mapanuri na ang mga tao, tapos may mga batas pa tulad ng data privacy. Sinasabi pa nga sa source mo yung integrity at transparency. Ito raw yung greatest competitive advantage mo. Tumpak, ito yung lamang mo. Parang yun yung edge mo. Oo. At ang transparency dito, sabi sa material, higit pa yan sa pagpo-post lang ng financial reports. Ano pa? Nakikita siya bilang isang form of worship. Pagpapakita ng katapatan na parang salamin ng karakter ng Diyos na liwanag at walang tinatago. Kasama na rito, syempre, yung maingat na pag-iingat sa personal info ng mga donors. Oo naman. Importante yan. Oo, respeto yun sa kanila at sa tiwalang binigay nila. At kailangan ding tiyakin na yung pondo ginagamit lang para sa misyong ipinangako. Iwasan yung tinatawag na mission creep. Mission creep, yung parang... Yung unti-unti napupunta na yung pondo sa ibang bagay na hindi naman kasama sa original na usapan o pinangako sa mga katuwa. Gets ko. Delikado yun sa tiwala. Sobra. Okay, isa pa sa mga napansin ko sa binasa mo ay yung ethical na pagkukwento. Alam naman natin ang lakas ng impact ng mga istorya sa fundraising, di ba? Oo, malakas talaga. Pero paano natin gagawin to ng may responsibilidad? Ano yung mga dapat bantayan? Dahil malakas nga ang kwento, mabigat din yung responsibilidad.
Sabi dun sa mga prinsipyo, kailangan nating tiyakinin yung tatlong bagay. Una, may malinaw na consent o pahintulot mula sa taong bida sa kwento. Pangalawa, accurate yung detalye. Totoo. At pangatlo, napapanatili yung dignidad ng tao. Hindi sila ginagawang objects lang ng awa. Oo, dapat may respeto pa rin. Tama. Ang pinaka-red flag talaga ay yung manipulasyon. Yung gagamitin mo yung kwento para lang pumiga ng emosyon o pera, pero hindi mo iniisip yung kapakanan o privacy ng tao. Malinaw yon. Dapat totoo at may respeto. Okay. At sa huli, ano ba talaga ang sukat ng tagumpay dito? Hindi lang siguro yung amount na na-raise, di ba? Hindi lang yun, tama ka. Kung titingnan natin yung bigger picture, ang tunay na sukat na nandaw ay yung fruitfulness, pamumunga. Pamumunga. Oo, ito yung mga nakikita mong resulta ng misyon, mga buhay na nabago, komunidad na umunlad, yung spiritual growth ng mga involved, at yung legacy na maiwan for the next generations. Yung pondo, oo, mahalagang tool yan, pero hindi siya yung goal. Yung pamumunga na nananatili, yun daw ang ultimate na sukatan. So, ang dami nating napag-usapan. Integrity bilang pundasyon, yung pagtingin sa hamon bilang dambana, yung koinonia o tunay na partnership, transparency, ethical na pagkukwento at yung pamumunga. Paano natin to isa sa buhay? Lahat. May nabanggit na parang guide sa source mo, no? Meron nga. Para maging practical at para manatili yung spiritual focus, may sinusuggest na rule of life para dito. Parang gabay. 3 simpleng hakbang lang na paulit-ulit. Manalangin, pray, magplano, plan, isagawa, pursue. Pray, plan, pursue. So, isa siyang spiritual at strategic na rhythm. Parang anchor. Yung panalangin, yun ang nagkukonek sa lahat ng gagawin natin sa Diyos. Yung plano, nagbibigay ng direksyon. Tapos yung pagsasagawa, doon nabubuhay yung faith at yung plano. Ito yung tutulong para manatiling nakafocus sa misyon at sa Diyos, hindi lang sa pera o sa numero. Okay, kung ibuod natin ang lahat, itong paglakbay natin sa mga source mo, pinakita niya na ang fundraising pwedeng higit pa sa transaksyon lang. Pwede siyang maging isang malalim na spiritual na gawain, isang pakikipagtulungan sa Diyos na humihingi ng buong integridad, nagpapalago ng tiwala, Oo, tama. at nagtuturo sa ating tingnan yung mga challenges, hindi bilang katapusan, kundi bilang chance para sa mas malalim na pananampalataya. At ito, iiwan ko sa iyo bilang pagninilay. Paano kaya mag-iiba yung pagharap mo sa mga susunod na hamon sa fundraising? Maliit man yan o malaki, kung sisimulan mong tingnan ng bawat isa bilang isang potensyal na dambana ng patotoo. Simula ngayon. Ano kaya ang isang maliit pero konkretong hakbang na pwede mong gawin, dala-dala itong panibagong pananaw na ito?